Hello, isang magandang hapon. Ngayon itutuloy ko yung pagtanim ko ng mais kasi kahapon nakapagtanim na ako dyan. Yan, so ito namang space na to ang tatamnan ko. Itong mais na to, dala ko pa to galing ng Mindanao, galing ng South Upi. Kasi binili ko din to ng 1 kilo lang, pero yung 1 kilo hindi siya pwedeng lahat itanim kasi may mga sira. So pinili lang ng tatay ko kung ano yung pwedeng maitanim, yun lang yung dinala ko. So magtatanim ako dito sa likod bahay kasi napakaganda ng lupa dito, maiitim at saka talagang tataba yung tanim natin dito kasi maiitim yung lupa, mataba ang lupa. So, kaya tayo magtanim para pag nagkaroon na ng bunga, makakain tayo ng fresh na mais. Kasi alam nyo ba dito, ang isang puso ng mais ay 30 pesos. So, hindi natin kakayanin yun pag gusto natin kumain. So, ito, kapag nagkaano na, nagkabunga na at may ngipin na, harvestin lang natin siya lahat. Tapos, itabi lang para hindi masira. Yan, sana tumubo sila lahat. Parang nagkakalayo na. Kasi kahapon, yan, sabi ko nga doon sa kasama naming lalaki, wag na siyang mag-grass cutter dito para maging mataba yung ating tanim. Bubunutin lang natin yung mga damo pag nagkaroon ng damo. So ayan, kagigising ko lang, medyo napagod kasi kaninang umaga nag-drive ako papuntang Santa Rosa, tapos kanina naman alas 12 nag-drive naman ako papuntang Molino sa Cavite. So ayan, pagdating ko nahiga ako, nakakaidlip naman na ako. Then ayun, naisip ko, pagbangon ko, naisip kong itanim ulit, ituloy ko yung pagtatanim ko ng mais. Pwede naman namin ito bilhan ng ng fertilizer. Meron namang nabibili dito. Ay, parang natitigasan ako sa lupa. Wala kasi akong ibang pang tusok. Kasi yung boss ko, marami siyang, may area pa siya doon sa kabila. Yung kanyang sariling area doon sa kabila ay hindi pa nagawa ng bahay, kaya pwede pa namin taniman yun. Ang dami ng tanim doon. Kahit dito marami na ring tanim itong area na to. Itong area na to ay hindi na ito sakop ng boss ko. Sa iba na ang may-ari nito. Kaya lang, habang hindi naman ginagamit ng iba, pwede naman gamitin muna. Huwag lang taniman ng mga matitigas para pag gamitin na ng may-ari, so madali lang. Walang matitigas na naitanim dito. Ayan. Kasi panay ulan din dito. So kapag wala ng ulan, parang sobrang layo. Pag wala ng ulan, didiligan na lang. Kaya sabi ko, dito na lang muna sa malapit itanim. Kasi abot ng hose. Natutuwa talaga ako nito pag lumaki tong mais na to dito. Hindi na tayo kailangang bumili ng mais sa labas kapag nagkaroon na tayo ng mais dito. Kasi at saka dyan sa taas din, may mga caretaker din dyan. Nagtatanim din daw sila ng mais dyan. May mais na daw dyan sa taas, malalaki na. Yan, yung iba, wala ng mata. Kaya yung ibang mais hindi natutubo. Ayan. Medyo malapad-lapad yung aking tatamnan. Sana tumubo talaga ito kasi binili ito sa bodega, itong mais na to eh. Mga mais na ginigiling yata ito. Sana umulan na. Sana umulan ng malakas mamaya. Kita nyo lang yung yung lupa. Talagang maano ka na. Taniman mo talaga kasi sayang din naman yung paglinis-linis lagi ng kasama naming lalaki dito.
panay lang siya linis. So, wala namang nakukuhang tanim. Sayang lang yung pagod. Pero, may mga gulay naman kami dyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Marami siyang tanim na mga gulay. Yung mga tanim niya dyan, mga saluyot, alubate, lalo na yung, ano yan, malunggay. Tapos, may papaya siya. And then, patola. Yun, masasarap na gulay. Alam niyo ba nung dumating ako dito, galing akong probinsya, naulanan kasi ako. Pagkadating ko kasi dito, lumabas agad ako, pumunta akong Malate. Naulanan ako, tapos sobrang init. Then nagkatrangkaso ako. Then meron namang maraming namang gamot dito. Umiinom ako ng gamot. Tapos, nung nag-ikot ako dito sa likod ng bahay, nakita ko yung napaka-fresh na mga malunggay. Ang ginawa ko talagang minatngat ko na lang yung dahon ng malunggay. Kinain ko na lang talagang parang manok na kumakain ng mga dahon-dahon. Tapos, hindi nagtagal, gumaan na yung pakiramdam ko at talagang tuluyan nang nawala yung sama ng pakiramdam ko. So, dito siguro tama na muna kasi pag pati dito lalagyan ko. Oh, ayan yung sinasabi kong matataba na malunggay. Ayan. Ito kasi yung bahay. Ayan, yung likod. Ayan. And then, ayan yung pinagtaniman ng mga gulay. Ayan, may mga, ayan, matabang-mataba yung kanyang malunggay. Alam nyo ba yung pinapangarap ko talaga na magkaroon ako ng malunggay? Kaya lang pag nagtatanim ako ng malunggay ay namamatay, hindi siya nabubuhay. Kaya yan yung pinakapangarap ko sa buhay. And then, ayan, may mga tanim pa siya dyan na etong mga to, mga sigarilyas to. Yan, mga yan. Ito may aakyatan din sila. Sigarilyas to. Tapos, ayun, may patola. Yan, puno na yan. Patola na yung malalaki yung kanyang dahon. Ito oh, patola to. And then, patola ba? O, meron pa siyang tinatanim dito na pipino. Ayan. Ayan oh, ang tataba. Ayan oh, naggagapangan na sila oh. Ayan oh, yung isa akyat na doon sa papaya. And then, andyan yung aming mga mataba na alugbati. Ayan. O, diba? O, kaya dito, masipag ka lang magtanim-tanim. Hindi mo kailangan bumili ng mga napakamahal na gulay. Ayan. O. Yan yung sinasabi ko sa inyo na napakaganda ng malunggay na yan. Kaya nung nakita ko talaga, nung nagtatrangkaso ako, kumuha ako ng talbos niya. Yun na yung kinain ko. Hindi ko na ginawa na, kung dati biniblender ko pa yan, ngayon hindi na. Yan. And then, ito nga yung iniisip ko na taniman ko ulit. Kasi ayan o, may bahay dyan. Kung makikita nyo, bahay yan. Malaking bahay. Tapos, ito kasing lote na to, bakante. So, may may-ari na to, kaya lang hindi pa ginagawa. Hindi pa nila ginagamit yung lupa nila. Then, ayan o, ang taba ng lupa na yan dyan. Tataminan ko din yan ng mais. Siguradong mataba dyan ang mais. Ayan. So, ayan, pinagpawisan ako. Tinamnan ko rin dyan. Yung area na yan dyan, tinaniman ko din ng mais. So, marami na yung naitanim kong mais. May natitira pa rin ako, dadalhin ko to doon sa kabila na lote. Doon namin itatanim kasi doon marami pang mga tanim doon. Matataba ang mga tanglad nila. Lahat din ng gulay doon meron. Mamaya pupunta ako doon. So, ayan. So, yun lang yung aking video for today. Thank you for watching.